Mula sa isang napakataas na gusali sa Bonifacio Global City, tanaw ni Severino Altamonte ang napakalawak na lungsod, isang gubat ng salamin, bakal at konkretong idealismo ng modernong lipunan. Sa loob ng opisina niyang may sahig na gawa sa imported na kahoy at pader na puno ng likhang sining, tahimik siyang nakaupo sa isang leather chair na mas mahal pa kaysa sa buwanang sahod ng kanyang ilang empleyado. Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, isang kaluluwang matagal nang nanlilimahid sa pag-iisa ang nananahan sa loob ng kanyang katawan. Hindi naging madali ang pag-akyat ni Severino sa rurok ng tagumpay. Sa murang edad na 7, isinilid na siya sa mundo ng matinding disiplina. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang car accident habang nasa Europe. Naiwan siyang walang kapiling kundi ang kanyang lola, ang kilalang Doña Eufemia Altamonte, isang matapang, malamig at makapangyarihang babae na parang bato kung magsalita. Ako na ang magpapalaki sa bata, maikling pahayag ni Doña Eufemia sa mga abogado ng pamilya noon. Pero hindi ko siya palalakihin sa layaw. Ang batang yan ang tagapagmana ng lahat ng ito at dapat niyang patunayan na karapat-dapat siya. Lumaki si Severino sa isang mansyong tahimik. Walang kwento ng magulang sa gabi, walang yakap sa mga araw ng pagkatalo, walang tagapunas ng luha kundi ang sarili niyang palad. Ang kanyang pag-aaral ay itinuring na misyon, hindi karanasan. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng hulin o sumisigaw sa lansangan, siya ay tinuturuan ng ekonomiya at teoryang pinansyal. Sa edad na 10, kabisado na niya ang galaw ng stock market. Sa edad na 16, pinangunahan niya ang isang junior investment team na kumita ng milyon sa loob lamang ng isang taon. Pagdating ng kanyang 20s, itinakda ni Doña Eufemia ang isang kasunduan sa pamilya ng isang kilalang politiko. Ikakasal si Severino kay Lorena Dizon, isang beauty queen na itinuturing na pambansang hiyas. Maganda, matalino at may sariling ambisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, walang damdaming namuo sa pagitan nila. Congratulations, Severino, sabi ng kanyang lola habang binabati siya sa araw ng kanyang kasal. Ngayon, buo na ang pundasyon ng Altamonte Dizon Alliance. Tumango lamang siya, bit-bit ang isang ngiping hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumipas ang mga taon. Lumago ang Altamonte Real Estate Empire sa ilalim ng pamumuno ni Severino. Si Lorena ay laging wala, abala sa charity events, fashion shows at social media. Hindi sila nag-usap kundi tungkol sa schedule ng mga anak o sa business events. Si Xian, ang panganay, ay naging rebelde. Laging nasa bar, palaging may kasamang ibang babae at humihingi ng allowance sa kahit kailan niya gustuhin. Si Beatrice naman ay lumaking malayo ang loob sa ama, laging nakatutok sa kanyang fashion career sa Europe. Si Gianna, ang bunso, ay walang ibang hangad kundi mga mamahaling gamit at validation mula sa mga followers sa social media. Isang gabi, habang mag-isa sa library ng kanyang mansyon, hawak ni Severino ang lumang larawan nila ng kanyang mga magulang. Tahimik niyang pinunasan ang alikabok sa larawan at marahang nagsalita. Sana ko nagkamali, inay. Itay, ginawa ko naman ang lahat para maprotektahan ang yaman ninyo. Pero bakit parang ako lang ang naiwan? Sa likod ng mga tagumpay, isa pa ring bata ang naglalakad mag-isa sa loob ni Severino. Bata pa rin siya, naghahanap ng yakap na hindi niya natanggap, ng pag-unawa na hindi nabigyan. Sa bawat pagpirma ng kontrata, sa bawat pagtaas ng stock, may bahagi sa kanyang puso ang unti-unting tumatamlay. Kinaumagahan, dumalo siya sa isang board meeting ng kumpanya. Doon niya nakasama muli ang matandang driver niyang si Mang Teofilo. Tahimik lang na naghihintay sa lobby, tulad ng dati. Sir Sev, gusto niyo po ba ng kape? Habang hinihintay yung isa pang board member, alok ni Mang Teo.
Sandaling tumigil si Severino. Tiningnan niya si Mang Teo at ngumiti ng bahagya. Salamat Teo, ikaw na lang yata ang hindi ko iniwan sa paglipas ng mga taon. Nagkatinginan sila. Si Teo, bagamat tahimik, ay tila nakakaunawa ng higit sa mga salita. Sa paningin niya, si Severino ay hindi lang amo. Isa siyang anak na hindi niya kailanman iniwan. Hindi niya kailanman tinanong kung bakit madalas ay hindi masaya si Severino. Hindi niya kailanman sinubukang unawain ang pinanggagalingan nito. Pero nariyan siya, naghihintay, sumusunod at tapat. Sa mundong puno ng tagumpay, si Severino Altamonte ay hari. Ngunit sa puso niyang marupok, siya ay isang batang uhaw sa pagmamahal. At ang mundong iyon ay unti-unting babagsak sa kanya. At mula sa pagkawasak na iyon, may bagong kahulugan ng yaman ang mabubuo. Sa compound ng Altamonte Estate, sa may garahe sa likod na laging hindi pinapansin ng mga bisita, nandoon ang maliit na silid ni Mang Teofilo Arguelles. Hindi ito kasing laki ng mga kwarto sa mansyon, pero maayos, malinis at puno ng mga bagay na may halaga sa kanya. Isang lumang kahon na mga medalya mula sa serbisyo sa militar, larawan nila ng anak niyang si Elmer at isang notebook na kulay navy blue na may gasgas na takip. Sa loob nito, tahimik na naitatala ang mga kwento na walang ibang may alam. Abril 12, 2012, pinahinto ni Sir Sev ang sasakyan sa may C5 para lang abutan ng pantawid gutom ang matandang babae sa gilid ng kalsada. Binigyan niya ring ito ng calling card at sinabing, "Sabihin mong dumaan ka sa opisina. Mag-aalok ako ng trabaho sa anak mo kung gusto niya." Ito ang klase ng tao na hindi kailanman nakita ng publiko si Severino Altamonte. At si Mang Teo, isang tahimik at tapat na driver na naging saksi sa 30 taon ng buhay nito, ang nag-iisa lang na tunay na nakakita sa pagkatao ng kanyang amo. Mula pa noong tinanggap siya bilang driver ng batang Severino sa edad na 29. Naging saksing buhay si Mang Teo sa lahat mula sa unang pagpirma ng kontrata hanggang sa mga araw na halos madurog si Severino dahil sa mga pagkatalo sa negosyo o sa mga pagtatalo nilang mag-asawa na madalas niyang naririnig habang naghihintay sa labas ng silid. "Sir, kumusta po kayo?" Tanong niya isang hapon habang hinahapid si Severino pauwi mula opisina. Halatang matamlay ang lalaki, nakatingin sa labas ng bintana. Wala naman Teo, ganun pa rin, puno ng papeles, puno ng katahimikan. Halos bulong na lang, tahimik lang si Mang Teo. Sanay na siyang hindi laging kailangan ng sagot. Minsan, sapat nang may isang taong naroroon. Isa siyang sundalo dati. Alam niya ang kahulugan ng katahimikan at bigat ng damdamin na hindi nasasabi. Marami ang nagtatawanan sa kanya sa loob ng Altamonte compound. Lalo na ang mga mas batang staff na sanay sa makabago at formal na pamumuhay. Si Mang Teo, nakikipagkape pa kay Sir? Baka naman iniisip niyang part owner na siya ng kumpanya. Biro minsan ng isang security personnel. Pero hindi siya kailanman sumagot. Ang totoo, walang sino man sa kanila ang nakasama ni Severino sa biyahe papunta sa mga rural area para personal na tingnan ang mga property na ginawang housing para sa mga informal settlers. Wala rin sa kanila ang nakarinig sa mga buntong hininga ng amo habang sinasabi, "Teo, hindi ko alam kung may silbi pa tong lahat ng ginagawa ko." Sa bawat biyahe nila, dala ni Mang Teo ang kanyang lumang ballpen at notebook. Laging may sulat, mga detalye, mga obserbasyon, mga kwentong dapat sana ay headline kung totoo ang hustisya sa media. Agosto 3, 2017, isiniksik ni Sir Sev sa sobre ang tuition para sa anak ng kanyang dating sekretarya. Ayaw niyang malaman ng babae kung saan galing. Sinabi niyang bonus lang daw mula sa dating boss. Ngunit kahit gaano siya naging malapit kay Severino, may isang bahagi ng puso ni Mang Teo na matagal nang may bitbit na lungkot. Ang pagkawala ng kanyang anak na si Elmer. 14 na taon na ang lumipas mula noong huli silang nag-usap.
Nagtrabaho ito bilang seaman at nang mabalitang may bagong pamilya sa abroad, tuluyang nawala ng komunikasyon. Minsan, sa gitna ng gabing tahimik, dinadala niya ang lumang larawan ni Elmer habang tinitingnan ng bituin sa itaas ng kanyang bintana. Kung nasaan ka man, anak, sana alam mong hindi kita sinukuan. Naging pamilya na niya si Severino, hindi sa dugo kundi sa tiwala. Sa mga mahirap na desisyong pinayagan siyang saksihan. Sa mga sandaling siya lang ang kasama ng isa sa pinakamaimpluwensyang lalaki sa bansa. Isang araw, habang nagkukumpuni ng makina ng sasakyan, lumapit si Severino. "Teo," bungad nito habang pinupunasan ang pawis ng noo. "Naalala mo ba yung first biyahe natin sa Batangas? Yung halos maubusan tayo ng gasolina sa gitna ng kagubatan?" Napangiti si Mang Teo. "Aba, oo naman po sir. Naalala ko pa nga kung paano niyo ako pinilit humingi ng tubig sa isang bahay kahit gabi na. Ang tapang niyo po nun." Humalakhak si Severino. "Kasi wala tayong choice, di ba? Lahat ng tao pwedeng mawalan ng direksyon kahit sandali. Pero ang importante, may kasama kang di ka iiwan." Napatingin si Mang Teo sa amo. Saglit silang natahimik, pero ang katahimikan ay puno ng damdamin. "Sir," mahina niyang sabi, "alam niyo naman na kahit anong mangyari, andito lang ako. Hindi lang bilang driver, bilang kaibigan." Tumango si Severino. "Alam ko, Teo, at kung dumating man ang araw na ako'y mawalan ng kakayahang magsalita, alam kong ikaw ang makapagsasalita para sa akin." Hindi na muling nag-usap tungkol doon. Ngunit matapos ang gabing iyon, isinulat ni Mang Teo sa kanyang notebook, Setyembre 9, 2021, sa tanong kung sino ang tunay na pamilya, ang sagot ay minsang hindi konektado sa dugo kundi sa presensya. Sa mga taong di umaalis kahit walang kamera. Sa mga taong nag-aantay kahit hindi sila tinatawag. Ako'y saksi. At habang lumilipas ang mga araw, habang pinupuno ng anak at asawa ni Severino ang kanilang mga oras ng social gathering at business affairs, si Mang Teo ay naroroon pa rin, naghihintay sa gilid ng bawat pintuan. Isang tahimik na tagapagtala, isang saksi ng pagkataong hindi kailanman na ipapakita sa mata ng mundo. Tahimik ang mensyon ng mga Altamonte sa gabi. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may mga ingay na mas malalim pa kaysa sa sigaw. Mga hindi binibitawang salita, mga titig na malamig, mga yapak na palihim. Sa loob ng tahanan na yari sa marmol, kristal at imported na kahoy, unti-unting natutunaw ang koneksyon ng isang pamilya na minsang pinagpala ng mundo. Si Lorena, ang asawa ni Severino, ay matagal nang hindi bahagi ng buhay ng kanyang kabiyak. Oo, nakatira pa rin siya sa parehong bubong, pero ang kanilang silid ay matagal nang hati sa katahimikan. Kalahating bahagi ng kama ang laging hindi nagagalaw. Ang mga larawan sa dingding, dating may ngiti at lambing, ngayoy napalitan na ng mga abstract painting na tila walang kwento. Abala si Lorena sa kanyang social life, mula charity gala sa Makati hanggang art exhibit sa Singapore. Naging madalas ang kanyang paglalakbay, hindi dahil sa tungkulin kundi dahil sa kaginhawaan. Sa bawat event, laging may bagong mukha sa kanyang tabi. Isang pilantropo, isang businessman, isang influencer. Hindi na rin lingid kay Severino ang chismis na mga kaibigan nilang may namamagitang umano kay Lorena at sa isang diplomat. Isang gabi, habang nakaupo si Severino sa kanilang veranda, tinanong niya si Lorena, "Babalik ka pa ba bukas galing Hong Kong?" Mahinahon niyang tanong. Hindi man lang siya tiningnan ng babae habang sinasagot, "Ewan ko, depende kung may meeting pa si Alric sa Sunday." Tiningnan lang siya ni Severino. Walang tanong, walang sumbat. Sa dami ng taon nilang pagsasama, natutunan na niyang hindi lahat ng sugat kailangang alamin pa ang lalim. Minsan sapat na ang pakiramdam na masakit. Ang kanilang mga anak, sa halip na magbigay lakas sa tumatandang Severino, ay tila unti-unting nagpapabigat ng kanyang damdamin. Si Sian, ang panganay, ay parang hindi na lumaki mula sa kolehiyo.
Laging gabi ang araw niya. Kung hindi na sa party sa Tagaytay, ay nasa isang yacht sa Batangas. Kadalasang kasama ang mga babaeng hindi niya pinapakilala kahit kailan sa ama. Isang gabi, dumating si Sian sa mansyon na lasing. Habang papasok ng pinto, nasalubong siya ni Severino sa hallway. Sian, sabi ng ama, anong oras na? Pa, hindi mo na ako kailangan i-check. Matanda na ako. At di ba, mas gusto mong magtrabaho kaysa makipag-usap sa aming mga anak mo? Sagot ni Sian, sabay tawa. Hinayaan siya ni Severino. Wala siyang lakas na sumagot sa mga salitang hindi galing sa pag-unawa kundi sa sugatang puso. Si Beatrice naman ay halos hindi na umuuwi. Nasa Paris, Milan o New York, palaging may bagong proyekto. Isa siyang sikat na fashion creative director. Sa social media, kilala siyang classy at matapang. Pero sa mga email niyang ipinapadala sa abogado ng pamilya, iba ang tono. Kung may plano na kayong magpatayo ng trust fund para sa mga apo niyo sa future, pakonsider na rin ako. Sayang naman ang estate kung mapupunta lang sa ibang kamay. Si Gianna, ang bunso, ay nahumaling sa social media at branding. May mga sponsorship mula sa mga luxury brands at featured sa iba't ibang magazine bilang top 10 it girls of Southeast Asia. Ngunit ang perang ginagamit niya para sa mga designer bags, parties at cosmetic enhancements ay galing sa pondo ng kumpanya na hindi pa niya alam kung paano pinapatakbo. Pa, I think we need to upgrade the kitchen at the condo in BGC. Parang outdated na kasi. May nakita akong peg sa Pinterest. Super sosyal. Minsan niyang sinabi habang kumakain sila. Ngumiti lang si Severino. Anak, may ilang empleyado tayong walang sariling bahay. Pwede kaya yun muna ang unahin natin? Napangiwi si Gianna. Lagi ka na lang may project. Puro kawanggawa. Hindi mo ba naiisip na minsan gusto naming maramdaman na may silbering kami sa yaman mo? Ang salitang yaman mo ay parang kutsilyong pumasok sa kanyang dibdib. Noon niya lalong naramdaman, hindi pala ito yaman nilang lahat. Sa isip ng kanyang mga anak, siya lamang ang may-ari at kailanman, hindi sila naging bahagi ng tunay na pinaghirapan nito. Ngunit higit pa ron, sa likod ng mga tawa ng pamilya ay ang lihim na usapan. Isang gabi, sa penthouse unit ni Beatrice, nagtipon ang tatlong magkakapatid kasama si Lorena. Nasa kamay ni Gianna ang isang tablet at may nakadisplay na financial summary. Guys, ani Gianna, if ever magka-health issue si Dad, don't you think we should already prepare the legal side? I mean, look at the net worth. Bea, ikaw yung may access sa foundation accounts, di ba? Dagdag ni Sian. Pwedeng ikaw muna magtanong kung ano na yung breakdown ng mga donations niya. Baka naman nagsasali na siya ng assets sa labas ng estate. Umiling si Beatrice. Walang masama sa pagiging handa. Besides, kung sakaling may mangyari sa kanya, gusto kong fair ang hati. Walang drama, walang panghihimasok ng mga hindi pamilya. Tahimik si Lorena habang humihigop ng wine sa ilalim ng kanyang ngiti. May mga planong matagal nang pinaplansya. Kapag nanghina siya, bulong niya, kailangan malinaw kung sino ang may kontrol. Ayoko may outsider na biglang papasok at aagawin ang trono. At sa labas ng silid na iyon, sa ilalim ng langit na tahimik, nakatayo si Severino sa kanyang hardin. Pinagmamasdan ng buwan na tila mas nauunawaan pa ang kanyang katahimikan kaysa sa mga taong dapat niyang makasama. Hindi niya alam ang bawat detalye ng plano, pero nararamdaman na niya ang lamig. Hindi lang sa paligid, kundi sa loob mismo ng sariling tahanan. At kahit mayaman siya sa mata ng mundo, ngayong gabi, tinanong niya ang sarili, ano pa ang saysay ng lahat ng ito? Kung ako lang ang natitirang may puso. Mainit ang araw nang muling bumaba ng sasakyan si Severino Altamonte sa isang lugar na matagal na niyang tinutulungan ng palihim. Isang barangay sa pusod ng Tondo na tila nakalimutan ng progreso. Nakasuot siya ng simpleng polo, may suot na cap at halos hindi makilala kung hindi mo siya kilala ng personal. Sa tabi niya,
Gaya ng nakagawian, si Mang Teo, nakasombrero rin at may dalang pagdating nila sa lugar. Sinalubong sila ni Aling Vita, ang tagapamahala ng daycare. Ay nako, Sir Severino, bulalas nito habang lumalapit, sabay bitbit sa laylayan ng kanyang duster. Pakiusap Aling Vita, Sever lang. Kapag ginamit mo pa ulit yung buong pangalan ko, hindi na ako magdodonate ng crayons, biro ni Severino, sabay tawa. Tumawa rin si Aling Vita. Kasi naman, kahit kailan, hindi kayo nagbago. Simpleng-simple, pero malaki ang puso. Halika't papasukin ko kayo. Nandito yung mga bata, nagdo-drawing. Habang tinitingnan ni Severino ang mga sulok ng silid-aralan, napansin niya ang isang batang lalaki sa dulo ng mesa. Tahimik, nakatungo, at pinipilit iguhit ang isang gusali, gamit lamang ang lapis na halos ubos na. Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Severino habang lumapit. Tantan po, sagot ng bata, hindi tumitingin. Anong iinuguhit mo? Bahay po para sa nanay ko. Gusto ko po kasi may sariling kusina si nanay para hindi na kami palaging nanghihiram ng kalan. Napalingon si Severino kay Mang Teo. Parang biglang sumalamin ang nakaraan sa kanyang harapan. Noon ding edad ni Tantan, siya ay nangangarap lang rin. Nangarap ng mainit na hapunan, ng tahimik na tahanan, ng kaunting malasakit. Teka, bulong niya kay Teo. Hindi mo ba siya naalala? Tumaas ang kilay ni Mang Teo. Sir? Parang ako nung bata ako. Mahinang sagot ni Severino habang pinagmamasdan ang mata ng bata. May lungkot pero may sigla rin pilit umaahon. Nang makalabas sila ng daycare, dumiretso sila sa isang maliit na karinderya sa kanto. Doon sila nagkape. Instant lang pero mainit. Umupo silang dalawa sa bangketa habang sinisipat ang kalsadang puno ng tambay, street vendors at batang naglalaro ng goma. Ito yung mga lugar na binabalik-balikan ko, Teo. Bungad ni Severino habang tinitimpla ang kanyang kape. Dito ako nakakaramdam na tao ako, hindi produkto ng stockholder. Sir, ilang beses ko nang narinig yung linya nyo. Pero ngayon, parang mas mabigat pakinggan, sagot ni Teo. Tahimik sandali si Severino. Maya-maya, inilabas niya mula sa loob ng kanyang bag ang isang sobre. Manipis, pero may bigat na tila hindi materyal. Ito, Teo, basahin mo. Dahan-dahang binuksan ni Mang Teo ang sobre. Nasa loob ang isang sulat kamay na dokumento. Hindi legal, hindi opisyal, pero malinaw ang layunin. Isang personal na plano na ibahagi ang malaking porsyento ng ari-arian ni Severino, hindi sa pamilya niya, kundi sa isang deserving soul na pipiliin niya bago siya pumanaw. Hindi laging dugo ang batayan ng pamana. Teo, aniya habang nakatingin sa kalsada. Minsan, yung may puso, hindi yung may apelyido. Napapikit si Mang Teo. Sa halos 30 taon niyang kasama si Severino, ngayon lang niya naramdaman ang ganitong antas ng paglalagak ng tiwala. Isa siyang simpleng driver, pero mayong araw, hawak niya ang isang lihim na maaaring baguhin ang kapalaran ng isa sa pinakamalalaking pamilya sa bansa. Sir, mahinang bulong niya, sigurado ba kayo rito? Matagal na akong sigurado, Teo. Ang tanong, handa na ba ang mundo? At sa muling pagbalik nila sa sasakyan, tahimik si Severino. Ngunit ang kanyang mata ay hindi mapakali. Tila naglalakbay sa alaala ng batang siya at sa batang si Tantan na tila muling nagpapaalala kung bakit siya nagsimula. Kinabukasan, isinama niya si Tantan at ang ina nitong si Maricel sa ospital para sa libreng check-up. Nang tanungin ni Maricel kung sino si Severino, ngumiti lang ito at sinabing, isang dating batang nangangarap rin ng bahay, nanay. Mula noon, hindi na ganoon kabigat ang pag-uwi ni Severino sa mansyon. Oo, malamig pa rin ang paligid at tila hindi pa rin siya nakikilala ng sarili niyang pamilya. Pero sa labas ng mansyon, sa karinderya, sa daycare at sa mata ng isang batang nangangarap, may pagkatao siyang unti-unting nabubuhay. At sa lihim ng kanyang puso, alam niyang isang araw, ang yaman ay hindi na lang sukatan ng tagumpay, kundi magiging daan upang ibalik
ang pagkataong matagal na niyang isinuko. Matahimik ang umaga sa Altamonte Tower, isang 48 palapag na gusaling salamin na tila sumasalamin sa karangyaan ng mga panahong kahit tagal inipon. Ngunit mabilis ding nababasag sa isang iglap. Sa loob ng top floor office, si Severino ay nakatayo sa harap ng malaking salaming bintana. Hawak niya ang isang tasa ng itim na kape habang pinagmamasdan ang kalye sa ibaba, kung saan naglalakad ang mga taong hindi niya kilala. Hindi rin siya kilala at marahil ay mas malaya kaysa sa kanya. Sa mesa niya ay nagkakapatong-patong na mga kontrata, mga email printouts, graphs at quarterly projections na kailangang mapirmahan bago magtapos ang linggo. Ang cellphone niya ay walang tigil sa pagtunog. Bawat buzz ay parang karayom na tumutusok sa kanyang sentido. "Sir Sev, may conference call po kayo in 5 minutes. Bulong ni Grace, ang kanyang assistant, habang nakaabang sa pinto. "Cancel it," sagot ni Severino, hindi man lang lumingon. "Sir, urgent daw po para sa merger proposal ni Mr. Chow." "Then tell Mr. Chow to wait, hindi ngayon." Sabay inabot ang tasa ng kape, nanginginig ang kamay. Napansin ni Grace ang bahagyang pamumutla ng kanyang amo. "Sir, okay lang po ba kayo?" Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nanghina ang tuhod ni Severino. Bumagsak ang tasa sa sahig at siya'y sumubsob sa gilid ng upuan. Hinahabol ang hininga, namumutla at nanginginig ang kaliwang kamay. Napatili si Grace habang humingi ng tulong. "Call an ambulance! Bilis!" sigaw niya. Sabay lumuhod sa tabi ng amo. Walang 5 minuto, dumating ang emergency medical team. Dinala si Severino sa pinakamalapit na pribadong ospital at agad siyang isinugod sa ICU. Diagnosis: acute myocardial infarction. Ang stress, pressure at hindi nagpapahingang katawan ay sa wakas bumigay. Sa ospital, agad na kumalat ang balita. Isang Altamonte sa ICU at hindi ito ordinaryong pasyente. Bumuhos ang mga bulaklak, abogado at media request. Ngunit hindi pagmamalasakit ang dumating, kundi papel, legalidad at insurance. Unang dumating si Lorena, kasama si Attorney Dencio, ang matagal ng legal counsel ng pamilya. "Kamusta ang kondisyon?" tanong niya sa chief nurse. Hindi man lang nagtangkang silipin si Severino sa loob ng ICU. "Critical po, ma'am. Nasa observation stage pa." Tumango lang si Lorena. "Pakigawan na lang ako ng update tuwing 10:00 ng umaga. At kung pwedeng i-email na lang yung medical reports, mas maigi. May flight ako bukas." Nagkatinginan ang mga nurse. Tahimik. Hindi nila masabi kung masama ba ang loob nila o sanay na sila sa ganitong tagpo. Dumating din si Xian makalipas ang ilang oras. Kasama ang isang babae na mukhang influencer at amoy alak pa. "Ayos lang yan kay Dad," bulong ni Xian habang nagte-text. "Matibay yan. Besides, ilang beses na siyang nagpa-bypass, di ba?" "Ano na yan, Hon?" tanong ng kasama niyang babae habang nilalakad ang koridor ng ICU. "Magkano daw worth ng business ng family mo?" Hindi na sumagot si Xian. Ang iniisip niya ay kung paano ia-anunsyo ang big reveal na siya ang susunod sa pamumuno ng Altamonte Empire. Sumunod si Beatrice, nagdala ng floral arrangement na mas mahal pa sa sahod ng 3 nurse sa loob ng 1 buwan. "Ipahanda mo na rin yung suite room sa penthouse wing," utos niya sa floor nurse. "Kailangan Instagrammable ang lighting, just in case may press." Ngunit sa loob ng 3 araw na pananatili ni Severino sa ICU, isa-isa ring naglaho ang presensya ng kanyang pamilya. Si Lorena ay lumipad pa Europe para sa isang art gala. Si Xian ay nagtungo sa isang exclusive resort sa Palawan. Si Beatrice ay bumalik sa Milan para sa Fashion Week. Si Jana, nasa Dubai, nagpo-post ng mga video habang sumasayaw sa taas ng camel. At si Severino, nakatirik sa kama, may tubo sa ilong. At nakamonitor ang bawat tibok ng puso sa makinang walang emosyon. Ang katawang dati kumikilos para sa isang imperyo, ngayoy halos hindi maigalaw.
Wala siyang kasama, wala siyang kamay na humahawak, walang anak na binabantayan siya, walang asawang naghihintay sa tabi ng kama. Hanggang sa may lumakad sa hallway, dahan-dahan, may bitbit na brown envelope at isang plastic na may pagkaing tinola. "Mang Teo, kayo na naman po?" tanong ng nurse sa front desk. "Oo, iha, pasensya na. Baka gutom si sir, kahit alam kong hindi niya pwedeng kainin to." Sabay tawa ng marahan. "Gusto ko lang sanang masamahan kahit sandali." Tahimik na pumasok si Mang Teo sa ICU. Walang engrandeng dalang bulaklak, walang legal na papel, wala ring social media post. Ang dala lang niya ay puso at presensya. Umupo siya sa tabi ng kama ni Severino. Hinawakan ang malamig nitong kamay. "Sir, ako to, si Teo. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang ako." Hindi kumibo ang pasyente, pero isang patak ng luha ang dumaloy sa gilid ng mata nito. Maaaring hindi makapagsalita si Severino, pero ramdam niyang may isang taong naiwan. Isang taong hindi kailanman naging bahagi ng dugo. Ngunit siya lang ang tunay na naging pamilya. At habang patuloy ang pagbe-breed ng makina, habang malamig ang aircon ng ICU, habang abala sa negosyo ang mga malalapit kay Severino, si Mang Teo ay tahimik lang sa tabi. Binuklat ang kanyang lumang notebook at muling nagsulat. Pebrero 6, sa wakas dumaping din ako sa tabi niya, hindi bilang driver, kundi bilang kaibigan. Habang siya'y walang salita, sigaw naman ang tibok ng kanyang puso. Wala na sila, pero andito ka. Sa loob ng ICU, habang tuloy-tuloy ang tunog ng monitor na sumusukat sa bawat tibok ng pusong sugatan, tahimik si Mang Teo sa kanyang pag-upo. Halos 2 oras na siyang hindi kumikibo. Hawak-hawak ang kamay ni Severino na tila bagyo na ang dinaanan sa dami ng tubo, swero at oxygen sa katawan. Isang nurse ang lumapit upang i-check ang vitals ni Severino. "Sir, bulong ni Teo. Matagal na nating alam na darating din to. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko iiwan tong huling bilin mo." Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliit na sling bag. Mula roon, inilabas niya ang isang sobre. Kulay cream, may embossed seal na may letrang A sa gitna. Sa harapan ng sobre ay sulat kamay ni Severino, "Only to be opened if I can no longer speak." Lumapit si Teo sa doktor na noon ay kasalukuyang nagsusuri sa chart ni Severino. "Dok," mahina niyang tawag, "may ipapakita po sana ako. Galing to kay Sir Severino." Habiling niya kung sakaling mangyari na ito. Tiningnan siya ng doktor, may kunot sa noo. "Ano po ito, Mang Teo?" "Testamento, Dok." Sinabi niya, "Ako raw ang tagapagtago." Hindi ko rin alam kung bakit ako. Pero sabi niya, kapag hindi na siya makapagsalita, ako na ang bahala. Tahimik na kinuha ng doktor ang sobre. Piningnan ito, binasa ang nakasulat at sinuri ang seal. Naramdaman niyang totoo ito. Hindi gawa-gawa lang, hindi rin basta inimbento. May bigat ang papel, may presensya. Pagkabukas ng sobre, tumambad ang isang notarized document. Handwriting ni Severino, pirma niya at pirma ng 2 saksi. Nakasaad doon ang malinaw na tagubilin. Si Teofilo Arguelles ang siyang pinagkakatiwalaan niyang tagapag-ingat ng kanyang huling habilin. At sakaling siya'y mawalan ng kakayahang magsalita o kumilos, si Mang Teo ang kanyang legal proxy, tagapagsalita, tagapagdesisyon at tagapag-ingat ng kanyang tunay na mga intensyon. Agad tinawag ng doktor ang head nurse upang i-record ito sa medical file ni Severino. Paki-update ang patient log. Si Mr. Teofilo Arguelles ay itinalagang legal proxy ni Mr. Severino Altamonte. May hawak siyang notarized last will and testament. "Copy po, Doc," sagot ng nurse habang kumakabog ang dibdib. Habang isinusulat ng nurse ang entry, tila ba isang bagyo ang marahang sumingit sa katahimikan ng ospital. Hindi pa sigaw, pero pasimula ng pagyanig. Isang testamento mula sa isang taong ang buong akala ng mundo ay kontrolado ng kanyang pamilya at legal team. Ngunit hindi. Ang tagapag-ingat pala ng kanyang huling desisyon ay isang matandang driver,
na halos hindi kinikilala ng mga anak niya. Nang makumpirma ng doktor ang legalidad ng dokumento, tahimik na lumapit si Mang Teo kay Severino. "Sir, naisulat na po sa records. Iginagalang nila ang utos niyo." Hindi siya umaasang sasabot ang lalaki. Pero sa likod ng tubo sa ilong at makina, isang maliit na paggalaw ng daliri ang kanyang nasilayan. "Heto na po, sir, gagawin ko na ang kasunod." Kinabukasan, suot ang kanyang pinakabago pero luma pa ring barong, pumunta si Mang Teo sa opisina ni Attorney Celso Prado, ang longtime legal advisor ni Severino. Malaki ang tanggapan, moderno, puno ng mga libro't diplomas. Isang receptionist ang lumapit agad. "Sir, may appointment po ba kayo kay Attorney Prado?" "Sabihin mo na lang, si Teopilo Arguelles po, driver ni Mr. Severino Altamonte. May dalang dokumento galing sa kanya." Mabilis ang kilos ng receptionist. Tumawag agad ito sa intercom. "Ipasok mo siya," sabi ng boses sa kabilang linya. Pagkapasok ni Mang Teo, nakaupo si Attorney Prado sa likod ng malaking mesa, puno ng papel. Ngunit ang atensyon nito ay agad na napako kay Teo. "Teofilo," sabi ng abogado, medyo nagtataka. "Hindi ka madalas pumupunta rito. Anong kailangan mo?" Tahimik na inilapag ni Mang Teo ang sobre sa mesa. "Ito po, galing kay Sir Severino. Sinabi niyang kung sakaling mawalan siya ng boses, ako raw ang dapat maghatid nito." Kinuha ni Attorney Prado ang sobre. Nang makita ang selyo, napatingin siya agad kay Mang Teo. "Alam mo ba kung anong laman nito?" "Hindi po, pero ang sabi niya, importante raw at ako raw ang dapat mag-ingat." Nang buksan ni Attorney Prado ang dokumento, unti-unti niyang binasa ang bawat linya. Tahimik, mabagal, at habang lumilipas ang segundo, nakita ni Teo ang pagbabago sa mukha ng abogado. Mula sa pagkagulat, tungo sa pagkakatanto, hanggang sa pagpikit ng mata at mahinang pagbuga ng hininga. "Severino," bulong ni Prado, "hindi mo talaga ako tinigilan sa mga sorpresa mo." Paglingon niya kay Mang Teo, iba na ang tingin niya. Hindi na ito simpleng driver. Hindi na ito tagapagmaneho lang. "Teofilo," wika niya, "alam mo ba kung gaano kabigat ang iniabot mo ngayon?" "Hindi po, attorney. Pero ang alam ko lang, pinagkatiwalaan ako ni Sir. At kahit hindi ako bahagi ng kanyang dugo, parang pamilya ko na rin siya." Tumango si Attorney Prado. "Alam mo, sa dami ng pinirmahan naming testamento, itong isa ang pinaka-matapat. Hindi lang ito legal, ito'y personal. At ngayon, ikaw ang may hawak ng puso ng desisyong ito." Mula sa drawer, inilabas ni Prado ang isang lumang folder. Nandoon ang ilang draft ng will ni Severino, pero hindi niya alam na may final copy na palang iniabot kay Teo. Mas personal, mas totoo. "Bukas, ipapafile ko ito sa court, pero bago yun, kailangan mong humanda. Kapag nalaman ng pamilya niya na may ganito at ikaw ang tagapag-ingat, magkakagulo, magiging madumi ang laban." "Handa po ako, ati," mahinang sagot ni Teo. "Hindi po para sa akin ito. Para to kay Sir at sa lahat ng pinili niyang dapat makinabang sa yaman niya. Hindi lang yung may Altamonte sa apelyido." At habang tahimik na ibinabalik ni Ati Prado ang mga dokumento sa envelope, nagsimula ng kumalansing ang maliliit na senyales ng digmaan. Isang testamento ang babago sa kapalaran ng isang imperyo. At ang susi sa lahat nito ay nasa kamay ng lalaking hindi nila inakalang may oses sa huling kabanata ng isang hari. Isang maaliwalas na hapon sa San Diego, California. Sa isang maliit na apartment na may tanawing bahagyang dagat, nakaupo si Elmer Arguelles sa harap ng lumang laptop. Ilang taon na rin siyang hindi tumitingin sa balita mula sa Pilipinas. Wala na siyang regular na ugnayan sa kahit na sino. Ni hindi na niya alam kung buhay pa ba si Mang Teo, ang kanyang ama. Pero habang nabi-scroll siya sa Facebook, isang gawaing madalang lang niyang gawin. Isang larawan ang biglang lumitaw sa feed niya. Repost ito mula sa isang nursing intern sa Maynila at bagamat blurry ang mukha ng isa sa mga pasyente,
hindi siya maaaring magkamali. Isang matandang lalaking naka-oxygen, nakahiga sa ICU bed. At sa tabi nito, nakaupo sa isang plastic chair, nakayuko at tila nananalangin ay si Mang Teo. May caption sa post, kahit ilang dekada kang driver, pag ikaw ang tunay na kaibigan, hindi mo iiwan ang amo mo sa ICU. Para kay Elmer, parang sinuntok ang dibdib niya. Agad siyang napahinto, napatitig sa screen. Parang may gumising sa puso niya. Mabilis niyang kinlik ang pangalan ng nag-post at sinubukang hanapin ang ospital na tinutukoy. Severino, bulong niya. Buhay ka pa. Lumipas ang gabi, ngunit hindi siya mapakali. Ang mga alaala ng pagkabata, ng pagmamaneho kasama ng ama, ng mga paalala, sermon, yakap at pagtitiis ay parang alo na sunod-sunod na bumangga sa baybayin ng kanyang konsensya. Hindi siya iniwan ni Mang Teo, ngunit siya ang umalis. Siya ang naglayo. Siya ang hindi bumalik. Hindi ko siya kayang harapin, hindi pa ako handa. Bulong niya noon sa sarili. Taon na ang nakalilipas. Pag naging matagumpay ako, pag may maipagmamalakin ako, saka ako babalik. Ngunit na yung napahiga si Severino sa ospital at ang ama niyang si Mang Teo ay tila payapa ngunit malungkot sa tabi nito. Naisip niyang baka hindi na ako abutin ng pagkakataon. Kinabukasan, nag-book siya ng flight. 3 araw ang biyahe. May layover pa sa Tokyo. 2 araw na lang bago ang follow-up operation ni Severino. Hindi sigurado si Elmer kung maaabutan niya pa ang pagkakataong iyon. Pero isa lang ang malinaw, kailangan niyang subukang bumalik. Pagdating niya sa Pilipinas, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siya sa ospital. Dala ang isang backpack, 2 pares ng damit at isang mumurahing cellphone na may roaming SIM. Sa lobby ng ospital, kumakabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano haharapin si Mang Teo. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero naputol ang kanyang pag-iisip nang lumabas mula sa elevator ang isang nurse. Ma'am, pwede po bang itanong kung saan po naka-admit si Mr. Severino Altamonte? Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Kayo po ba ang kamag-anak? Napangiti si Elmer, pilit. Hindi po, pero pamilya ko po siya. Dinala siya sa 9th floor ICU at sa tapat ng room 906, doon niya unang nakita si Mang Teo. Nakaupo ito, nakasandal sa pader, nakapikit, ngunit halatang gising. May hawak itong lumang notebook. Ang katawan ay mas payat na, ang buhok ay mas puti. Pero ang dignidad buo pa rin. Pa, mahina niyang tawag. Dumilat si Teo. Sandaling tulala, parang hindi makapaniwala sa nakita. Elmer? Tanong niya, halos basag ang boses. Pa, ako nga. Mabilis na tumayo si Mang Teo. Hindi niya alam kung yayakapin ba o sasawayin. Pero sa huli, bumigay ang katawan niya at yumakap siya ng mahigpit sa anak. Akala ko, hindi mo na ako babalikan. Nanginginig niyang bulong. Hindi ko kayo iniwan pa. Gusto ko lang maging karapat-dapat bumalik. Sagot ni Elmer habang pinipigilan ang luha. Sabay silang pumasok sa loob ng silid. Doon niya unang nakita muli si Severino. Nakahiga pa rin, payapa ngunit mahina. Halos hindi na makilala mula sa huli niyang alalang matikas at maliksi. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ng matanda. Sir, sabi ni Elmer, ako po si Elmer, anak ni Teo. Hindi ko po kayo nakalimutan. Alam kong hindi ako pamilya ninyo sa papel, pero isa po kayo sa dahilan kung bakit natuto akong mangarap. Mula sa kama, bahagyang kumurap si Severino. Parang unti-unting nakikilala ang tinig. Nang makita niya si Elmer, may unti-unting pagluha sa sulok ng kanyang mata. Bagamat di pa makapagsalita, sapat na ang pagtingin at ang mahigpit na paghawak niya sa kamay ng binata. Sa sulok ng silid, tahimik lang si Mang Teo. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niyang may isang bagay na unti-unting binubuo ng tadhana. Isang pamilyang hindi nakabatay sa dugo, kundi sa puso.
Sa sumunod na araw, si Elmer ang naging kasama ni Mang Teo sa pagbabantay kay Severino. Nagpalitan sila ng kwento, ng tawa, ng katahimikan. At sa bawat oras na lumilipas, muling nabubuo ang ugnayan na minsang nawala. Hindi lang sa pagitan ng mag-ama, kundi ng tatlong kaluluwang nagtagpong muli, hindi sa oras ng tagumpay, kundi sa oras ng pangangailangan. Maagang maaga pa lang nang tumawag si Attorney Celso Prado kina Mang Teo at Elmer. May tensyon sa boses nito habang nakikipag-usap sa telepono. Teofilo, Elmer, may inilabas na motion sa orte ang mga anak ni Severino. Kino-question nila ang bisa ng testamento. Pinapalabas nilang pineke ang lahat at pinipilit nilang i-disqualify ka bilang tagapangalaga ng huling habilin. Tahimik sa linya si Teo. Kasama ko si Elmer, attorney. Sagot ni Teo. Sabihin niyo lang po kung kailan ang hearing. Kahit anong laban, kakayanin namin. Maghanda kayo. Pinasok na ng media ang issue. Iba na to, hindi na lang legal, naging pampubliko na rin. At mula sa ospital, habang nagpapagaling pa si Severino sa semi-private recovery room, unti-unti nang lumalakas ang bagyong legal sa labas ng kanyang kwarto. Sa social media, sunod-sunod ang mga artikulo. Altamonte heirs seek to void suspicious will. Who is Teofilo Arguelles? The driver turned legatee. Is this the end of the Altamonte empire? Sa mga boardroom ng Altamonte Holdings, abala ang mga abogado ng pamilya. Si Lorena ay abalang-abala sa pag-assemble ng legal team, samantalang si Sian at Beatrice ay nakikipagpulong sa mga PR consultants. Ano tong pinasok natin? Inis na tanong ni Sian habang naglalakad sa loob ng conference room. Yung driver? Siya may hawak ng yaman ni Dad? That's ridiculous! Relax kuya, sagot ni Beatrice. This is nothing a few signatures, legal tricks. And a media campaign can't fix. Samantala, si Jana naman ay abala sa pagpopost ng mga larawan sa Instagram na may caption na Justice for the Real Family, Blood That Matters. Ngunit sa kabilang panig, hindi na lamang simpleng driver si Teo at hindi na rin tahimik na anak ng driver si Elmer. Sa tulong ni Attorney Prado, sinimulan nilang buuin ang masalimuot na mosaiko ng katotohanan. Isang mosaik na may pangalan ni Severino sa bawat piraso. Sa law office ng Prado & Co., isang pulong ang ginanap. Doon dinala ni Mang Teo ang lahat ng kanyang itinagong notebook. 4 na makakapal na journal, puno ng sulat kamay, mga petsa, lugar, pangalan at kwento. Sir Prado, ito po lahat ng nasaksihan ko. Lahat ng kabutihang hindi nakita ng publiko. Hindi to imbento. Mga taong buhay pa ang makakapagpatunay. Sabay abot ni Teo ng mga notebooks. Hindi lang to ebidensya. Isa itong testamento ng puso. Tugon ni attorney. Prado habang binubuklat ang pahina kung saan isinulat ni Teo. Disyembre 14, 2014. Iniligtas ni Sir Sev sa pagkakademanda ang isang construction worker na nawalan ng balanse at nakabasag ng mamahaling salamin. Siya mismo ang nagbayad at sinabing, mas mahalaga ang tao kaysa sa salamin. Sumunod na hakbang, paghingi ng video testimonya mula sa mga dating natulungan ni Severino. Si Aling Bita mula sa daycare sa Tondo ay nag-record ng video. Hindi ko man siya kadugo, pero para siyang tatay ng buong barangay namin. Hindi yan kuripot. Kung may kulang sa budget namin, bigla na lang may darating na sobre. Isang dating janitor sa Altamonte Tower ang sumunod. Pinasok ako ni Sir sa scholarship program para sa anak ko. Hindi niya ako pinakitaan ng pangmamaliit kahit hawak ko lang ay mop. Ilang araw pa, tumestigo rin si Tantan nang yo'y isa ng graduating scholar sa STEM strand. Walang Severino Altamonte sa birth certificate ko, pero nasa puso ko siya bilang pangalawang ama. Siya ang nagturo sa akin ng di lang matalino ang mahalaga, kundi mabuting tao.
Lahat ng mga ito ay ipinasok ni Attorney Prado bilang bahagi ng defense packet. Naghain sila ng motion to uphold validity of personal testament and proxy authorization. Kalakip ang sworn affidavit ni Severino na naisulat 1 taon bago ang sakit, pati na ang mga video at journal entries. Dumating ang araw ng hearing. Courtroom number 8 sa Makati RTC, punuon ng media at usisero. Nandoon ang mga anak ni Severino, nakaitim, formal at mukhang seryoso. Si Lorena sa kabilang banda ay tila direktor ng palabas, may stylist, media manager at personal assistant. Pumasok si Mang Teo, suot ang lumang barong, sapatos na halatang inaasikaso ngunit may edad na, at bit-bit ang kanyang paninindigan. Sa tabi niya, si Elmer, nakasuot ng simpleng Amerikana at mahigpit ang hawak sa notebook ng ama. Tumayo si Judge, nagsimula ang proseso. Inisa-isa ang dokumento, ipinakita ang authenticity ng testamento, at kinilala ang notarizasyon nito. Ngunit pinakamatindi ang naging sandali nang isa-isang ipresenta ni Attorney Prado ang mga testimonya ng mga natulungan ni Severino. Your Honor, sabi niya, hindi ito kwento ng pag-agaw sa mana. Ito ay kwento ng pagkilala. Hindi sa dugo, kundi sa puso. Hindi sa formalidad, kundi sa intensyon. Si Severino Altamonte, punto. Habang buhay, ay tahimik na pumili. At ang pinili niya ay hindi ang makikintab na apelyido, kundi ang mga taong tunay na kasama niya. Sa huli, pinayagan ng korte ang bisa ng testamento. Tumanggi ang hukom na i-dismiss ang dokumento at kinilala ang legal authority ni Teofilo Arguelles bilang proxy. Tumayo si Mang Teo, hindi nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata, namutawi ang isang uri ng katarungan na hindi nakasulat sa batas, kundi lumalakad sa katapatan. Habang papalabas siya ng korte, nagkatinginan sila ni Lorena. Hindi sila nag-usap, pero sa mata ng babae, may galit, may pangamba. Ngunit higit sa lahat, may takot dahil alam na nilang lahat, ang yaman na akala nilang kanila ay may bagong tagapangalaga. Isa na hindi galing sa dugo, kundi sa pangakong hindi bumibitaw. Ang desisyon ay binasa sa isang courtroom na puno ng tensyon at katahimikan. Habang isa-isang binabasa ng huwes ang kanyang mga pahayag, hindi umiimik ang lahat. Tila bawat salita ay may bigat, bawat paghinga ay may kasamang kaba. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga ebidensya, testimonya at legal na dokumento, ang hukuman ay nagpapasya. Ang last will and testament na inihain ng nasabing partido sa ngalan ni Mr. Severino Altamonte ay legal, may bisa at naaayon sa lahat ng hinihinging batayan sa ilalim ng batas. Bumagsak ang mga salita na parang martilyo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang isa'y puno ng pribilehiyo at entitlement. Ang isa na may binuo sa paninindigan at tapat na paglilingkod. Sa isang sulok ng silid, napapikit si Mang Teo. Walang halakhak, walang sigaw, isang buntong hininga lamang, mahaba at mabigat. Katabi niya si Elmer na nakayuko, pinipigil ang luha. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang muling may tinig na nagtanggol sa mga taong walang posisyon, walang titulo, pero may puso. Sa kabilang banda, si Lorena ay napatingin sa kanyang abogado. Naninigas ang panga. Ang kanyang mukha na dati ay palaging may make-up na perpektong tumatakip sa damdamin. Nayo'y litaw ang galit. Ang mga anak niyang sina Sian, Beatrice at Gianna ay tahimik na nagkakatinginan. Ang kanilang katahimikan ay hindi tanda ng pagtanggap, kundi ng pagkatalo. Hindi ito matatapos dito, bulong ni Lorena habang naglalakad palabas ng korte nang manlang bumati sa sinuman. Ibablock natin ang foundation sa SEC. Kakalkalin ko lahat ng butas ni Prado at yung driver na yan, makikilala niya ako. Ngunit sa kabila ng banta, malinaw ang naging hatol. Wala na silang legal na paraan
upang ipawalang bisa ang testamento. Ang yaman, ang pangalan at ang legacy ng Altamonte ay formal nang isinailalim sa bagong direksyon, isang direksyong hindi nila kontrolado. 2 linggo matapos ang desisyon, sa isang maliit ngunit makabuluhang seremonya, ipinahayag ng opisyal na tagapagsalita ng korte ang pinal na pagkilala sa huling habilin ni Severino Altamonte. Sa bisa ng testamento at desisyong pinal, hinirang si Ginoong Teofilo Arguelles bilang caretaker ng philanthropic arm ng yumaong si G. Severino Altamonte at si Ginoong Elmer Arguelles bilang executive director ng Altamonte Legacy Foundation. Ginanap ang panunumpa sa mismong rooftop garden ng Altamonte Tower, isang lugar na dati eksklusibo lamang sa mga shareholder at tagapamahala. Ngayoy puno ito ng simpleng palamuti, ilang press at mga imbitadong dating scholar, empleyado at kaibigan tunay na minahal ni Severino. Si Mang Teo ay nagsalita sa podium, ngunit simple lang ang kanyang mensahe. Wala akong ginustong mana. Wala rin akong pangarap na maging bahagi ng yaman. Pero ang iniwan sa akin ni Sir Sev ay mas mahalaga pa sa lahat ng titulo, ang tiwala. Sa tiwalang ito, sisiguraduhin kong ang bawat pisong iniwan niya ay babalik sa taong nangangailangan, hindi sa taong naghahangad. Nagpalakpakan ang mga tao, may mga umiyak, sa likod ng entablado. Si Elmer ay hawak ang isang blue folder na naglalaman ng kanyang unang proyekto, scholarship para sa 100 bata mula sa mga liblib na lugar. Nais ko pong ibalik ang yaman ng Altamonte sa mga hindi kinikilala ng lipunan, ang mga tahimik na nangangarap, sa bawat bata na walang pang-tuition, sa bawat ina na namomroblema sa gatas ng anak, at sa bawat guro na walang tiyok. Doon po papunta ang bawat sentimo ng pamana ni Sir Severino. Muling pumalakpak ang lahat. Sa gilid ng rooftop, habang pinagmamasdan ni Gianna ang eksena, marahan siyang nagsalita. Hindi ko maintindihan. Bakit di ko nakita to noon? Walang sumagot. Si Beatrice ay tahimik na nakamasid lang. Si Xian, sa unang pagkakataon, ay hindi nag-scroll ng telepono. Lumapit si Tantan, ngayon ay intern na ng foundation, at inabot kay Mang Teo ang isang larawan, litrato ni Severino habang kausap ang mga bata sa daycare. Lolo Teo, ako po pala ang kumuha nito. Sabi ni Sir Sev noon, isang araw, kahit wala na ako, baka may isa sa inyo ang tumayo sa posisyon ko. Kaya huwag niyong sayangin ang sipag. Kaya po ako nagsikap. Ngumiti si Teo. Pinisilang balikat ni Tantan. Hindi mo siya binigo, anak. Hindi mo siya binigo. Sa araw ding iyon, ipinaskil sa opisina ng Altamonte Legacy Foundation ang bagong misyon. Hindi ang apelyedo ang sukatan ng pamana, kundi ang kabutihang naiwang nakaugat sa puso ng bayan. Habang ang dating asawa at mga anak ni Severino ay abala sa paglilinis ng imahe at pagluwal ng mga pahayag sa media, unti-unti namang nag-uugat ang bagong pundasyon ng Altamonte, hindi sa karangyaan kundi sa serbisyo. At sa opisina ng bagong foundation, sa gilid ng lamesa, naroon ang lumang notebook ni Mang Teo. Bukas ang pahina kung saan natasulat. Sa wakas, tinanggap ng mundo ang katotohanang matagal ng alam ng puso. Ang tunay na yaman ay hindi nawiukit sa pader ng mansyon, kundi sa damdaming hindi kailanman iniwan. 3 linggo matapos ang delikadong operasyon, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Severino Altamonte. Nakalabas na siya sa ICU at ngayon ay nasa isang payak ngunit komportableng kwarto sa recovery wing ng ospital. Malayo ito sa marangyang silid na inireserba sana ng kanyang pamilya, ngunit pinili niya itong mas maliit, mas tahimik at mas totoo. Wala ang chandelier, wala ang flat screen TV, wala ang designer linens. Ngunit naroroon ang 2 bagay na pinakamahalaga sa kanya sa puntong iyon, si Teo at si Elmer. Kamusta ang gising? Tanong ni Teo habang nilalapag ang tray na may kape, tinapay at saging.
Mas magaan ang dibdib ko ngayon, Teo. Sagot ni Severino, marahang isinandal ang likod sa headboard. Hindi lang dahil sa gamot, kundi dahil naririnig ko na ulit ang sarili ko. Dati kasi, puro quarterly report ang naririnig mo. Biro ni Teo, sabay upo sa gilid ng kama. Napangiti si Severino. Wala bang daily update ngayon mula sa stock market? Meron, pero ang presyo ng saging ngayon bumaba ng 2 piso sa palengke. Mas mahalaga yan sa presyo ng lupa sa Makati. Tumawa si Severino. Iba ang halakhak niya ngayon. Hindi sa pilitan, hindi kunwari. May tunog ito ng kagaanan, ng bagong simula. Dumating si Elmer, bit-bit ang isang transistor radyo. Sir Sev, naalala ko po sabi ni Papa dati na mahilig kayo sa radyo loon. Aniya, pinalinis ko po tong luma naming unit. Working pa. Kinuha ni Severino ang radyo. Pinagmasdan ito na parang isang kayamanang matagal nang nawawala. Alam niyo ba, noong bata pa ako, ito lang ang libangan ko gabi-gabi, sabi niya. Dito ako natutong makinig. Hindi lang sa musika, kundi sa kwento ng mga tao. Mula noon, naging bahagi na ng routine nila ang simpleng mga bagay. Magtimpla ng kape gamit ang maliit na takure. Makinig sa AM radio tuwing 6:00 ng umaga. At minsan ay maglakad-lakad sa rooftop garden ng ospital habang pinagmamasdan ng araw. Sa kabila ng kanyang paghina, bumangon si Severino araw-araw na may layunin. Hindi upang pamunuan muli ang imperyo, kundi upang maramdaman ang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang mundong may init, hindi pormalidad. Isang araw, habang sila'y nagkakape sa ilid ng garden, tinanong siya ni Elmer, Sir Sev, na yung kayo na lang talaga, wala na yung dating pressure, ano na pong plano nyo? Sandaling natahimik si Severino. Tinapik niya ang balikat ni Elmer, saka tumingin sa langit. Plano ko? Tumupad sa lahat ng hindi ko natupad noon at suportahan ang mga pangarap ng mga batang katulad nyo, Elmer. Mumiti si Elmer pero may lungkot sa mga mata. Pasensya na po ha, hindi ako agad bumalik pero salamat kasi hinintay nyo ako. Hindi ko kayo hinihintay, Elmer, sagot ni Severino. Pinagdarasal ko lang na darating ang araw na ikaw mismo ang pipiling bumalik. Ilang araw pa ang lumipas at sapat na ang lakas ni Severino upang bumiyahe. Hindi ito malayo, isang simpleng biyahe papuntang Tondo, kasama sina Teo at Elmer. Muling tumapak si Severino sa barangay kung saan niya unang nakilala si Tantan. Pagkababa nila ng sasakyan, sinalubong agad sila ng mga batang may bit-bit na mga banner. Salamat Sir Sev, para sa pangarap. Si Aling Vita ang nag-abot ng bulaklak kay Severino. Salamat anak, sabi ni Aling Vita, halos maiyak. Kayo ang dahilan kung bakit nakangiti ang mga bata ngayon. Kayo ang dahilan kung bakit di kami sumusuko. Hindi po ako ang dahilan, sagot ni Severino. Ang mga bata, sila ang dahilan. Ako lang ang sumalo ng panalangin ninyo. Sa harap ng maraming residente, iniabot ni Severino ang Certificate of Full Scholarship kay Tantan. Nang tawagin ang pangalan nito, lumapit ang binata. May suot na polo, slacks, at bit-bit ang mumurahing sapatos na hiniram lang mula sa tiyuhin. Tantan, aniya, mula ngayon sagot na ng foundation ang tuition, uniform at baon mo. Pero ang sipag, disiplina at kabutihan sa'yo pa rin magmumula. Umiyak si Tantan habang niyakap si Severino. Salamat po sir, hindi ko kayo kadugo, pero parang kayo po ang tunay kong tatay. Muling napuno ng palakpakan ang barangay at sa isang gilid habang pinapanood ni Elmer ang eksena, napatingin siya sa ama niyang si Teo. Pa, ito pala talaga ang ibig sabihin ng pagiging mayaman. Mumiti si Mang Teo, pinisil ang balikat ng anak. Anak, ang tunay na yaman, hindi mo nakikita sa halaga ng bahay. Nakikita mo yan sa dami ng pusong naabot ng kabutihan mo. Sa pag-uwi nila, tahimik lang si Severino sa likod ng sasakyan. Hawak niya ang isang larawang binigay ni Tantan. Isang crayon drawing ng 3 tao sa ilalim ng araw. Isang matandang lalaki,
isang batang lalaki, at isang lalaking may hawak na libro. "Teo," bulong ni Severino, "kapag kinuha na ako ng panahon, huwag mo na akong ilibing sa Memorial Park. Ipagawa mo na lang akong maliit na lapida sa barangay. Diyan lang, sa tabi ng daycare." "Sir, sigurado ba kayo? Diyan ako nagising. Diyan ako nabuhay. Gusto kong diyan rin na umaalala." Mula noon, hindi na si Severino ang kilalang tycoon ng real estate. Sa mga komunidad, tinatawag na siya ngayon bilang Aling Sev, ang amain ng barangay, ang mentor ng mga bata, ang tahimik na tagapaglingkod. At sa isang mundo kung saan karaniwan ang pagmamalaki sa posisyon at titulo, si Severino Altamonte ay piniling maging ordinaryo, sapagkat sa pagiging ordinaryo, naramdaman niyang muli ang pagiging tunay na tao. Sa isang lupaing dating iniiwasan ng mga investor, matigas ang lupa, sira ang daan at puno ng matataas na damo, tumayo ang isang tarpaulin na may simpleng sulat, Altamonte Legacy Foundation Groundbreaking Ceremony. Sa likod nito ay mga taong hindi kilala sa media, walang titulo sa pangalan pero may mga matang puno ng pag-asa. Mula sa stage nakatingin si Severino sa paligid. Suot niya ang isang simpleng polo, pantalon at sapatos na pinili niyang gamitin din sa kanyang unang field inspection mahigit 30 taon na ang nakalilipas. Hindi na ito matikas, medyo nakayuko na ang likod at sa kanyang mukha ay guhit ng karanasan, hindi ng pagod kundi ng kapayapaan. Sa gilid ng stage, si Elmer ay naghahanda ng kanyang opening speech. Tumayo siya sa harap ng mikropono, may kaunting kaba pero buo ang tinig. "Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng naririto ngayon, mga manggagawang walang pagod, mga ina na may dalang anak, mga guro na may dala pang lesson plan, at mga batang bitbit ang kani-kanilang upuan. Kami po ang Altamonte Legacy Foundation at kayo ang dahilan kung bakit kami narito." Pumalakpak ang mga tao. Nasa harapan nila ang blueprint ng bagong health center, isang maliit na public elementary school, at isang kabuuang programa ng livelihood training para sa mga nanay sa barangay. Hindi ito pangako sa papel. Ito ay proyektong may budget, plano at malinaw na timeline. Hindi ito donasyon na biglaang dumarating at biglang nawawala. Ito ay partnership ng pangarap nyo at ng responsibilidad namin, dagdag ni Elmer, at para sa lahat ng empleyado noon ng Altamonte Corporation na minsang isinantabi. Ngayon, kayo ang inuuna. Dumating si Mang Dumeng, dating janitor sa Altamonte Tower na naretrench 5 taon na ang nakalilipas. "Hindi ko alam kung anong meron kay Sir Severino noon," ani Dumeng sa harap ng camera crew ng foundation. "Pero kahit isang beses, di niya ako tinapakan. At na yung may proyekto siya sa probinsya namin, ako ang nauna niyang tinawag. Pinangalanan ang carpentry training program sa kanya. Dumeng Skills Hub. Sa kabilang dulo naman, ng lupang binili ng foundation, inumpisahan ang paggawa ng Barangay Altamonte Health Center, kung saan ibinabalik sa serbisyo ang mga retiradong nurse na dating empleyado sa private clinics ng Altamonte Medical Group. Balik ako sa serbisyo, Sir Elmer," ani Nurse Lorna habang sinusuot ang kanyang lumang ID na muling pinasigla ng panibagong misyon. "Welcome back, Nurse. Pero ngayon, hindi ka na para sa elite. Para ka na sa masa," biro ni Elmer, sabay abot ng orange vest na may logo ng foundation. Samantala, si Mang Peo naman ay abalang umiikot sa buong barangay, kausap ang mga residente, inaalam ang mga pangangailangan. Sinisiguro ang transparency sa bawat hakbang. "Lolo Teo," sabi ng batang si Luis, "totoo po ba na driver lang kayo dati ni Sir Sev?" Mumiti si Teo. "Oo anak, pero ngayon, driver pa rin ako, pero hindi na ng kotse. Ako na ang driver ng mga proyekto ninyo." Nagtinginan ang mga nanay, natawa, sabay-sabay ang kanilang sabing, "Kaya ka namin mahal, Lolo Teo." Sa huling bahagi ng seremonya, inakyat si Severino sa entablado. Tinulungan pa siya ni Elmer at Teo. Hawak niya ang mikropono,
Pero sandali siyang tumahimik, huminga ng malalim, marahang tumingin sa langit. Hindi ko alam kung ako'y karapat-dapat magsalita sa harap ninyo, panimula niya. Sapagkat sa tagal ko sa mundo ng negosyo, nalimutan kong ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa vault. Nasa mga mukha nyo ito. Mga mata ng ina na may bagong pag-asa, palad ng ama na muling may trabaho, at ng mga batang ang pangarap ay hindi na laging isinasantabi. May luha sa kanyang mata. Hindi siya umiiyak bilang isang matandang mahina. Umiiyak siya bilang taong muling nabigyan ng pagkakataong itama ang daan. Ito, sabay turo sa lupang binubungkal. Ito ang yaman na hindi maluluma. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. May mga umiyak. Ang ilang dating empleyado ay lumapit sa entablado, yakap ang kanilang mga anak. Si Aling Remy, dating sekretarya sa Altamonte Corp, ay sumigaw mula sa likod. Sir Sev, ikaw pa rin ang pinaka-boss namin. Ngumipi si Severino. Ngunit this time, hindi na siya boss. Mentor na siya. Tagapaglingkod. Haligi ng isang pundasyong isinilang sa huli niyang mga taon. Ngunit walang duda, may buhay itong mas mahaba kaysa sa kanya. Sa pagtatapos ng seremonya, habang unti-unting nagsisialisan ang mga tao, naiwan sa gilid ng entablado ang tatlong lalaking hindi mo aakalain na bubuo ng isang makapangyarihang unit. Isang dating tycoon na muntik nang mamatay, isang driver na naging tagapag-ingat ng testamento, at isang anak na muling bumalik para tuparin ang pangarap ng iba. Sir Sev, tanong ni Elmer habang sila'y naglalakad pa uwi. Sa tingin niyo po ba, napunan natin ang lahat ng pagkukulang noon? Hindi kailanman mapupunan ang nakaraan, Elmer. Pero bawat araw, binibigyan tayo ng Diyos ng papel at panibagong tinta. Kung paano natin isusulat ang bagong pahina, yun ang mas mahalaga. Tahimik silang naglakad. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, iniwan nito ang liwanag na hindi rin agad mawawala. Liwanag ng pangalang Altamonte. Ngayoy hindi na simbolo ng yaman at kapangyarihan, kundi ng pag-asa. Tahimik ang hapon nang dumating si Severino Altamonte sa lumang sementeryo ng San Lazaro. Bitbit niya ang isang simpleng bulaklak na puting rosas at isang sobre na may lamang lumang larawan ng kanyang kabataan. Kasama si Doña Eufemia, ang babaeng sa kabila ng kanyang katigasan at malamig na pag-aaruga, ay naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa ilalim ng isang matandang punong akasya, naroon ang puntod ni Doña Eufemia Altamonte. Marmol pa rin ito, malinis. May ukit na mga titulong pinanghawakan nito noon. Pangunahing tagapagtatag ng Altamonte Holdings, ina ng disiplina, haligi ng lahi. Tahimik na lumuhod si Severino. Matagal bago siya nagsalita. Inay, bulong niya. Hindi ko alam kung maririnig mo pa ako mula riyan, pero gusto kong sabihin na salamat. Salamat sa paghubog sa akin kahit hindi mo ako niyakap ni minsan. Pinunasan niya ang alikabok sa gilid ng lapida saka dahan-dahang inilapag ang larawan nila sa tabi ng bulaklak. Ngayon ko lang naintindihan na hindi lahat ng pagmamahal ay marunong ngumiti. At hindi lahat ng paninigas ay kawalan ng malasakit. Marahil ito lang ang paraan mo. Tumayo siya dahan-dahan, tumingala sa kalangitan at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Patawad, inay, hindi sa iyo, sa sarili ko. Patawad sa pagkukunwaring matigas ako. Habang binabasag na pala ako ng katahimikan. Kinabukasan, muling dumaan si Severino sa isang lugar na matagal na niyang hindi binalikan, ang kanilang dating mansyon sa Forbes Park. Malawak pa rin ang bakuran, mataas ang gate at mararangyang kotse ang minsang pumaparada sa driveway na iyon. Ngunit ngayon, ito'y tahimik, inabandona, nilamon ng lumot at panahon. Kahit may posibilidad na ma-renovate, pinili ni Severino ang ibang landas. Gawin nating tahanan ng mga batang walang tirahan, sabi niya kay Elmer habang tinitingnan ang plano ng bagong proyekto.
Sir, sigurado po kayo? Tanong ni Elmer, pwede pa nating itong ibenta ng milyones. Alam mo Elmer, sagot ni Severino habang nakatayo sa harap ng lumang pintuan, dito ako lumaki sa katahimikan. Dito ko ring naramdaman ang pag-iisa. Ayokong maranasan yan ng kahit sinong bata. Gusto kong ang bawat silid dito, puno ng tawa, hindi ng takot. At sa loob ng ilang buwan, nagbago ang anyo ng mansyon. Tinanggal ang mga chandeliers, pinalitan ng LED bulbs, pinalitan ang marble floor ng simpleng kahoy. Ginawang dormitoryo ang dating ballroom. Ang library, ngayoy silid-aralan. Ang malawak na garden, naging playground. Altamonte Children's Haven, yan na ngayon ang pangalan ng dating tahanan elitista. Ngayoy isang sinapupunan ng bagong pag-asa. Samantala, ang dating mundong iniwan ni Severino ay tuluyan nang naghiwa-hiwalay. Si Lorena ay lumipad patungong Europa. Sa isang villa sa Tuscany, tahimik siyang namumuhay kasama ang isang retiradong diplomat. Sa harap ng kamera, patuloy ang imahe ng kagandahan at gilas. Ngunit sa mga personal na panayam, isang tanong lang ang di niya nasasagot. Nasaan na po ang ugnayan ninyo sa Altamonte family? Ang sagot niya ay palaging ngiti kasunod ng katahimikan. Si Shan, na pinilit buuin ang sariling business empire gamit ang credit lines ng pamilya, ay nahulog sa bisyo. Naaresto siya sa isang buy-bust operation sa Makati kasamang ilang dayuhan. Umikot sa media ang balita, panganay ng Altamonte tiklos sa droga. Ngunit sa likod ng headline, may larawang lalong mas masakit, isang anak na nawalan ng gabay. Si Beatrice, matapos ang matinding emotional breakdown sa Milan, ay ipinasok ng kanyang PR team sa isang exclusive rehabilitation center sa Bali. Dito niya naranasan ang unang tahimik na umaga na walang kamera, walang pressure, walang expectation. Sa isang sulat na ipinadala niya kay Elmer, sinabi niya, "Akala ko noon, pag may pangalan ka, buo ka na. Pero nung wala na akong press release, saka ko lang nakita yung sarili kong pira-piraso. Pasensya na sa lahat ng di ko naintindihan noon. Sana balang araw mapatawad niyo ako." At si Gianna, ang pinakabunso, ay piniling isara ang kanyang luxury brand. Inilaan niya ang natirang kapital sa isang maliit na cafe sa Baguio. Lahat ng kinikita ay napupunta sa feeding program ng mga aeta sa Benguet. Sa isang panayam, sinabi niya, "Gusto ko ng simpleng buhay. Gusto kong malaman ng mundo na hindi ako yung babae sa cover ng magazine. Ako yung batang hindi napansin ng tatay ko. Pero ngayon, natuto na akong pansinin ang sarili ko." Makalipas ang ilang buwan, naglakad si Severino sa isang pamantasan kung saan ginaganap ang isang open forum para sa mga bagong entrepreneur. Walang sablay na quote, walang entourage, walang media. Isa na lamang siyang maandang lalaki na may dalang makapal na folder. Pag-upo niya sa entablado, hindi introduction ang inumpisahan niya. Wala akong dalang resume, wala rin akong PowerPoint, pero may dala akong tanong, anong silbi ng kita kung wala kang kayang ituro sa iba? Tumingin siya sa mga estudyante, sa mga batang puno ng ambisyon at pangarap. Ang tanong diyan, dugtong niya, pag natupad mo na ang lahat ng pinangarap mo, kanino mo ito ibabahagi? Tahimik ang auditorium. Ngunit sa mga mata ng mga nakikinig, may ningning. Hindi dahil sa kwento ng tagumpay, kundi sa mensahe ng tunay na kabuuan. Pagkatapos ng forum, lumapit si Elmer kay Severino, sabay sabing, "Sir, kung tatanungin ko kayo ngayon kung sino na kayo, ano po ang sagot nyo?" Napangiti si Severino, isang ama sa wakas, at sa ilalim ng isang araw na hindi masyadong maliwanag, ngunit hindi rin madilim. Tahimik ngunit makabuluhan ang pagbabalik ni Severino Altamonte sa mundo. Hindi bilang business tycoon, hindi bilang headline, kundi bilang isang tao, isang ama, isang simbolo ng pagbabalik loob. Sa ilalim ng isang malilim na punong nara sa gitna ng bagong gawang Altamonte Learning Grounds,
Isang maliit ngunit maaliwalas na paaralan sa gilid ng bundok sa Rizal. Nakaupo si Severino Altamonte sa isang puting plastik na upuan. Sa harap niya ay nakalatag ang isang maliit na entablado, nilatagan ng kulay asul na tela, at sa paligid ay nakatayo ang mga guro, magulang at estudyanteng sabik na makinig. Si Elmer, na ngayoy kilala na bilang isang mabisang tagapagsalita at direktor ng foundation, ay nagtungo sa mikropono upang ipakilala ang kanyang ama sa puso. Mga kababayan, mga guro, mga estudyante, mga batang minsang nangarap, ang lalaking ito ay hindi nagtatag ng paaralang ito upang itayo ang kanyang pangalan, kundi upang itama ang mga kabanatang minsang naisulat ng lumbay. Ngayon, muli nating buksan ang aklat ng kanyang buhay. Ang huling kabanata, ang huling aral, mula kay Ginoong Severino Altamonte. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Mabagal ang hakbang ni Severino papuntang entablado, pero ang bawat tapak ay may timbang. Bit-bit niya ang isang folder, kulay itim, walang palamuti, at sa loob nito ay isang sulat. Hindi para sa korte, hindi para sa pamilya, kundi para sa bayan. Tumayo siya sa likod ng podium, tumingin sa paligid at ngumiti. Hindi ako sanay sa ganitong dami ng tao, pagbibiro niya. Lalo na't wala akong chart, wala akong graph, at wala akong figures ng gross revenue. Pumawa ang ilan, pero tahimik ang karamihan. Inaasam ang susunod na sasabihin, kaya't kung papayagan ninyo ako, babasahin ko na lang sa inyo ang huling testamento. Hindi ito testamento ng ari-arian. Wala kayong makukuhang bahay o lupa rito, pero sana may maiuwing aral. Binuksan niya ang folder at mula roon ay binasa. Sa sinumang makakabasa ng liham na ito, maaaring ako'y wala na. O marahil ay di na kasing lakas ng dati. Ngunit kung may isang bagay akong naipon sa buong buhay ko, ito ay hindi pera, hindi rin titulo, kundi damdamin. Ang yaman ay sinusukat sa dami ng pusong nahipo, hindi sa dami ng bahay na naipundar. Sa loob ng maraming taon, inisip kong ang tagumpay ay nakasalalay sa laki ng kumpanya, taas ng gusali, at dami ng zeros sa bangko. Ngunit sa huli, napagtanto kong ang tunay na halaga ng buhay ay kung ilang buhay ang nabago mo, kahit hindi nila alam ang pangalan mo. Kung binabasa mo ito, sana ay piliin mong maging mayaman, sa kabutihan, sa malasakit at sa pagkilala sa bawat mumunting biyaya ng araw-araw. Dahil sa huli, hindi mo madadala ang bahay mo sa langit, pero ang alaala mo, maiiwan sa mga mata ng batang natulungan mong mangarap. Tahimik, walang palakpakan, walang palusot. Ang katahimikan ay marahang pumapalakpak sa loob ng puso ng bawat naroroon. Unti-unting lumapit si Elmer at Mang Teo sa entablado. Yumakap si Elmer sa kanya at sabay nilang inilabas ang isang makapal na libro, kulay kayumanggi, may simpleng pamagat. Ang buhay na hindi naiulat, mga lihim na aral ni Severino Altamonte. Sinulat ko ito sa tulong ni Papa Teo, ani Elmer. Hindi upang i-glorify si Sir Severino, kundi upang i-preserve ang mga alaala niyang hindi lumabas sa dyaryo. Para sa mga susunod na henerasyon, ang libro ay ipinamigay sa bawat estudyante. Sa bawat pahina ay mga larawan, mga journal entry ni Mang Teo at mga salaysay mula sa mga taong minsang napagtagumpayan ng kabutihan ni Severino. Kasama rin sa seremonya ang unveiling ng isang mural sa pader ng paaralan, ginuhit ng mga lokal na pintor. Sa mural, makikita si Severino na nakaupo sa mangketa, tatabi si Mang Teo, habang pinapanood ang isang batang lalaki, si Tantan, na nagpipinta sa dingding ng isang tahanan. Sa gilid ng mural, nakasulat, "Hindi ako iniwan ng tunay kong pamilya. Ako lang pala ang nauna nilang iwanan." 5 taon ang lumipas mula nang inilunsad ang libro at mural. Sa isang hapon, habang mahina ang ulan at malamig ang simoy ng hangin, sa isang maliit na bahay sa San Mateo, Rizal, hindi mansyon,
hindi estate. Namamahina si Severino sa isang puting kama, nakaharap sa bintana kung saan kita ang mga bundok na may hamog. Nasa tabi niya si Mang Teo, nagbabasa ng isang pahina mula sa lumang journal. Sir, tong entry nyo noong tinayo nyo yung daycare sa pondo, sabi nyo, ito ako muling isinilang. Habang ang batay kumakain ng sopas, napangiti si Severino, mahina ang tinig. Totoo pa rin yan, Teo. Salamat ha. Wala yun, sir. Ako dapat ang magpasalamat. Sir, may mga bagong scholars tayong natanggap mula sa Zamboanga. Na-feature sila sa local news. Sabi nila, gusto raw nilang mag-aral para maging katulad ninyo. Huwag silang maging katulad ko, sagot ni Severino. Pinipilit ang boses. Sabihin mo, lampasan nila ako. Maya-maya'y pumikit siya. Tahimik. Hindi ito pagod. Isa itong uri ng kapahingahan na matagal niyang hinanap. At sa kanyang huling hininga, wala siyang dala. Wala siyang back statement. Wala siyang trophy. Wala siyang signature pen. Ang iniwan niya ay isang buhay na ginugol sa paghilom, pagbawi at paglaya. Nang araw na iyon, hindi siya namatay sa ICU. Hindi siya iniwan ng mga nurse. Hindi siya sinamahan ng mga abogado. Sa halip, naroroon si Teo, ang saksi sa kanyang pagkatao, at si Elmer, ang tagapagpatuloy ng kanyang diwa. Sa ibabaw ng kanyang lapida, sa tabi ng Altamonte Children's Haven, nakaukit ang mga salitang, ang puso na piniling maging tahanan ng iba ay hindi kailanmang mawawala. At sa bawat librong binabasa ng isang batang scholar, sa bawat mural na kinukuhanan ng larawan ng estudyante, at sa bawat patak ng luha ng pamilyang hindi kadugo, nabubuhay si Severino Altamonte, hindi na bilang negosyante, kundi bilang taong minahal at muling minahal sa huli. Wakas, kung umabot ka hanggang dulo ng kwento, salamat sa iyong oras, puso at paglalakbay na kasama namin. Hindi lang ito kwento ni Severino Altamonte, kundi kwento ng maraming Pilipinong minsang naligaw ngunit natutong magbalik, hindi sa dati, kundi sa tama. Ang yaman ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Sa bandang huli, ang tunay na sukatan ay kung ilan ang nabago mong buhay, kung ilan ang napangiti mong puso, at kung ilan ang naipamana mong aral sa mga susunod na henerasyon. Kung nagustuhan mo ang istorya, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong may puso, may aral, at may pag-asang hatid. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa alon ng istorya.